Nagkamali ba tong puting ahas? Yan ngayon ang inilalaban ni Attorney Vic, Attorney Ungab, ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema na yan ay imbestigahan etong vice scam. Ito nga ay hindi pa nagkakaroon ng final na oral argument. Hindi ko alam kung itong ating puting ahas, siya ay sugo ng Diyos or, well, I believe sugo ng Diyos. Kasi ito December 19 to mga kababayan. December 19, 2023 ang binabasa ko. Okay? Ngayon, ang sabi dito, ramdam nila o ng mga bangag na baka magkakagulo. Okay? Kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRRD at VP Inday, pati na yung nasa military. Hindi ba nagkatotoo ang sinabi ng ating puting ahas? Ano ang nangyari diyan sa impeachment ni Inday? Na binayaran, handang bilhin, binayaran ang mga kongresista para pilitin at pumirma para sa impeachment ni Inday Sara. Nagkamali ba to? December 19, 2023 ang mensahe. Lumabas mismo sa bunganga ni Toby Tiangco na si Bangag Jr., siya at ang kanyang mga kaalyado ay nakipagsabuatan para puwersahin ang mga kongresista para pumirma sa impeachment ni Inday Sara. At isa na yan sa binulgar ni Inday Sara, si Joel Chua. Okay? Joel Chua na sinasabi niya, I think yung nasa Zoom meeting sinabi ni Inday na sinabi daw ni Joel Chua parating naman kay Vice President Sara na kaya lang daw nila ginagawa ito yung unang-una pag-target sa kanya at pagpipirma nila din sa impeachment na yan dahil kailangan nila ng pera for campaign funds at of course sa kanilang personal pa. So kaya ako to binabalikan kasi sabi ko, my God, di ba? Kung ako lang pala ay may access diretso kay Inday Sara, iniisip ko, sabi kong ganon, dapat pala pinorward ko to sa lahat o kahit sa team niya nang napaghandaan ito. But I believe meron naman silang mga information. Kaya lang siguro, itong information na ito ay talagang grabe ito. Malupit kasi nga ang ating puting ahas ay nasa loob. Sabi nito, ramdam nila na baka magkagulo kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRD at VP Inday para pati na rin yung mga nasa military. Ito daw yung sabi dito ng ating putang, ito yung mga possible lang to na scenario kapag ang warrant of arrest ay ma-issue. Okay. Number 1, pinreport ko sa inyo, BBM will prevent its enforcement to gain, brownie points and lift his fast declining ratings. Win back the Dutertes and the DDS. Okay? Ngayon, dyan sa number 1 na yan, di ba yan ang drama niya? Na kunyari ayaw niya na makialam dyan sa ICC or ayaw niya nang may masok yung ICC. Tapos laban bawi siya. Right? Ngayon, totoo naman na win back niya ang mga Duterte supporters now sa pamamagitan ng dramatization 101 na mag-reconcile na lang. Julul, wag na kayong magpapabudol muli. Another possible scenario, Kuting or Bangag will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Nagkamali ba ito? Babasa ko na nga ito sa inyo. Okay? And when this happen, they are of the belief that all critics shall be then silenced and power is fully consolidated that they can do and will do whatever pleases them. Tama. So, ito yung number 2. Ito yung number 2. Kuting will allow enforcement of arrest. Yan, binasa ko yan. Grabe, mga kababayan. Tama lahat. So, ngayon, dahil pinakita na ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., na mismo ang former president ay kaya nilang ipakidnap. Wala silang pakialam sa international, kahit sila ay lumabag sa batas. Ano ba ang pakialam ni Marcos Jr. at ng mga Bangag Marcos family? Hindi ka sila nahiya na naligay sila sa Guinness sa kanilang pagiging kawatan. Hindi ka nahiya si Bangag Jr. sa kanilang pagnanakaw. Lahat-lahat na. May kahiyan pa ba sila dito sa pagpapakidnap kay Pangulong Duterte? So nalusutan na nila lahat at ito wala silang pakialam. Ito sabi mismo, Kuting will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Then when this happen,
They are of the belief that all critics shall be, then silence and power is fully consolidated that they can do and will do whatever pleases them. Ito na, nangyayari na ngayon mga kababayan, ang sinabi ng ating puting ahas December 19, 2023. Sabi pa nga niya ng ating puting ahas, ito pa rin yung pangarap ni Tambaluslos na maging makapangyarihang tao sa Pilipinas, kaya ginagawa niya lahat para matupad lang. Kaya ginagamit nila ang pera ninyo, ang pera ng bayan, pangsuhol sa mga bunganga ng mga kongresista o ng mga tiwaling politiko para manatili sila sa power sa 2028. Kaya ang ating mga Duterte 10, okay? Duterte 12, Duterte 50, whatever. Ibig sabihin, lahat ng mga Duterte supporters, whether you are lawyers, politiko, kailangan yung magising at kailangan yung kumilos now na. Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, well, si Congressman Senator-elect Marcoleta, alam na natin yan. Hindi natin kailangang paaalalahan yan dahil yan ang nakitanggol kay Inday doon sa lower house. So, ang gusto kong sabihin, dahil nga kayo ay masyadong naging mabait na tatlo, sana naman sa 20th Congress ay magkaroon na kayo ng pangil. Pangil na pwedeng kumagat sa lahat ng mga nagpapahirap sa taong bayan. Huwag na kayo magpauto-uto dyan o umayon-ayon sa reconciliation eclabush. Okay? Sinabi niyo na rin mismo na kung gusto makipag-reconcile ni Bangag, ipauwiin si Pangulong Duterte. At sinabi ni Attorney Kaufman yan na ang talagang tunay na prosecution o nag-prosecute ay ang nasa Maynila, yung sitting Bangag President. Di ba? So, para sa akin, like si Senator Bato, dating general, police, siguro naman mas may intel kayo sa akin. You have the capacity, you have the money, you have the resources, you have the power. Diba? Kasi kung ako ay may ganyang power, mga kababayan, baka ibang story. Kung ako ang nandoon sa Fidelix, talagang papatawag ko si Bato. Haharangan ako ng Senate President Kilay, ibubulgar ko siya. Sabihin ko, yung putang inang Kilay na ito ay inaharang lahat yung mga resource person katulad ni Lisa Tanas. Alam ko na dyan sa loob ng Senate, puli-politika lang. Well, kung ako, walang puli-politika. It's para sa Pilipino. Kung ako lang to, hindi ko hindi ako mangingiming dahil pagkakaisahan ako, hindi pagkaisahan niyo ako. Di ba? Pagkaisahan niyo ako dyan, basta, kung ako inelect ng tao, tanginan niyo. Di bali ng kalaban kong lahat. Basta kakampi ko, Pilipino. When you say kalaban mo ang lahat, ibig sabihin yung mga kalaban mo, mga para sa pera at pangawat lang. Bakit ka matatakot? Inelect ka. Inelect ka ng Pilipino. Like you guys, now aabangan natin, Senator Bongo, Senator Bato, inelect kayo ng Pilipino. Hindi kayo pwede magpasindak-sindak sa Senate President.